Okay, paano napunta ito sa Metro Pop? Dahil nga kay Jeremy, yung ka-alternate ko, yung split ends, si Jeremy Navarro, siya yung lead guitarist doon, saka yung band leader din. So sinasabi niya, sumali ako. Ang sabi ko naman, Tol, hindi tayo mananalo dyan. Bukod sa masama ang tingin sa syudad natin, kung kinabibilangan eh. Kasi yung tawag sa Olongapo is Sin City. Yeah, yes, Diba? yes, Diba? yes, So, yes, yes. sabi ko, hindi tayo papansinin dyan. Huwag na tayong sumali dyan. Di, sumali kang ganda ng kanta mo eh. Ayoko talaga, ayoko. So, ang ginawa ni Jeremy, kinatok niya ako sa kwarto. Sabi niya, Freddy, manood tayo ng movie. Sabi ko, sige, manood tayo. Ililibre kita. Pero papunta kami sa sinehan, gumanon yung tricycle. Sabi ko, Jeremy, hindi naman papunta sa sinehan eh. Papunta sa radio station yan eh. Kasi Tol, sabi niya, kukuha ko ng entry. Sasali ako sa Metro Pop eh. Ayaw mo sumali pero ako sasali. Noong time na yun, pwede kang sumali ng 2 songs. So, ayan, bumaba kami sa radio station. Bumuha siya ng entry form, 4. Sabi ko, ba't 4 ang kinuha mo eh? 2 lang naman ang pwedeng isali. Yung 2, sabi niya, para sa'yo. Hindi nga ako sasali. Hindi nga, just in case. And mali mo, magbago isip mo, at least nasa iyo na yung entry form. I-fill up mo na lang. So, inuwi ko yung entry form. Sa liit ng kwarto ko, araw-araw nakikita ko yung entry form. Tapos, araw-araw din, magkasama kami ni Jeremy sa tugtugan. Araw-araw niya din akong pinil up mo na, pinil up. So, napilitan na ako, pinil up ko. Isinali ko. Lahat ng mga composer, musicians sa Olongapo, sumali sila wholeheartedly dahil gusto nilang ma-discover sila. Ako yung walang interest. Napilitan lang akong sumali. Ako pa yung nakapasok. Ang sabi nila, pambihira talaga si Aguilar, napakaswerte mo naman. Ikaw yung ayaw sumali, tapos ikaw pa yung napili. Pero bago ako napili, ang tindi ng kwento kasi namatay nga si tatay. So, namatay ang tatay, hindi ko na alam na sumali ako sa Metro Pop. Wala na, kasi yung mundo ko gumuho na eh. So, ang sabi ko na lang, mabuti pa, sinunod ko na lang si Airpat eh. Kako nag-aaral na lang ako eh. Pero di bale, marunong naman akong magkumpuni ng radyo, magkumputi ng TV. Sabi ko, magtatayo na lang ako ng electronic shop, manghihiram na lang ako ng pera, pampatayo. One afternoon, I was sick, may trangkaso ako. Nag-ring yung landline sa bahay. Sa Pasay ako nakatira nun sa bahay ng lola. Freddy, may mahanap sa'yo, taga Metro Pop daw. Bigla ko naalala, oo nga, sumali nga pala ako sa Metro Pop. Pagsagot ko, ang nasa kabilang linya, si Roger Rigor. Oh, yes, si Roger. Sabi niya, Kapsat, alam niya, Ilocano ko eh. Kapsat, congratulations. Isa ka sa finalist. Wala nga ako sa sarili. Salamat, Kapsat. Binaba ko bag. Sabi ko, naku, baka loloko ako. Sabi ng pinsan ko si Willie. Sabi niya, Tol, puntahan natin. Malapit lang dito. Makati lang yung office ng Metro Pop that time. Pumunta kami doon. Sabi dalawa. Sabi na, yung office, kinatok ko na yung office. May nagbukas. Pagkakita sa akin, mahabang buhok, payat, mukhang adik, isinara yung pinto, nilak pa. Inilak pa. Sabi ko sa ito, kita mo na, sabi ko sa inyo, niloloko lang tayo. Hindi kuya, ako naman nagkakatok. Si Willie clean cut eh. So kumatok. Pagkatok na ulit, si Roger na yung nagbukas. Namukhaan ako ni Roger dahil mahaba buhok, payat, di ba? Oh, lakay, ay Kapsat, pasok ka. Sabi ko, Tol, totoo ba na bla 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 bla. Oo, tingnan mo, pinakita sa akin yung listahan. Number 1, anak. Number 2, tayo yung mga Pinoy. Number 3, Anthony Castello. Number 4, kung di ako nagkakamali, Marie Chris Vermont. 1, 2, 3, 4 na yun. Yes. Kaya parang lumakas yung loob ko na, uy, kahit na medyo matalo ko rito, meron akong pwesto rito. At least pangalawa o pangatlo o pang-4 man lang, sabi ko, pwede na to. At makilala yung mga kalaban mo. Iniisip ko na yung magkano magkikitain ko nung maitatayo ko na yung electronic shop. Wala na akong pangarap kumanta. Kasi wala na si Airpat eh. Ako nang bubuhay lahat ng mga kapatid ko dahil panganay ako eh. At that time, may anak na akong isa, si Shane. Ayun na, to cut the story short, rehearsal na, pinabukasan. Ano yung areglo? Ayun na, si Mang Doming ang pinili ko. Okay. Kasi ikaw mamimili, nakalagay doon, sinong gusto mong arranger sa kanta mo? Sinong gusto mong interpreter? Actually, sa interpreter, nagkagulo pa eh. Ayaw nila akong payagan ako kumanta ng anak eh. Pinapapili ako sa mga superstar na singer. So sabi ko, bakit ho sila ang kakanta? Hindi ho nila kayang kantahin yung kanta ko. Ganun ako. Very innocent yung sagot ko eh. Ay, hindi, magagaling na singer yan. Sabi, ay, hindi ho eh. Ako lang ho marunong kumanta ng kanta ko kasi ako po yung kanta ko eh. Kaya mo bang kumanta sa 10,000 audience? Folk arts, di ba? Sabi ko, sir, matagal na po akong kumakanta eh. 17 pa lang ho ako kako. Kasi hindi ka pa kilala. Hindi, kasi nga, baka nga naman mabulilyaso yung buong Metro Pop, di ba? Dahil pagkakita ko ng 10,000 tao, masak ka, di ba? So, ayaw nila. Alam mong ginawa pala nila, nagpadala sila sa Olongapo. Tinanong yung mga tao, ito ba talaga singer ba talaga to rito? Tinuro nila, yan, siya ho yan. No? Freddy Fox singer, naka neon lights. Dahil salita, pumayag sila. Sino arranger? Si Mang Doming.
Sabi ni Mang Amarillo? Doming. Oo, si Mang Doming. Amarillo, yes. May bahay niya noon, nandiyan pa sa Espanya. Doon malapit sa Cubao. Sabi ni Mang Doming, sabi niya, Iho, ano bang gusto mong areglo dito, Iho? Sabi ko, strings lang ho, Mang Doming. Yun po sanang parang dinuduyan lang po yung bata. Ganun, alam ko na, sabi niya. Huwag ka mag-alala, Iho, alam ko na gagawin ko. Sunod kami magkita doon na yung rehearsal, final rehearsal before the final. Yung ano yan, the live. Performance night. Ito na. Oo. So kasama na dun yung blocking, kung ano-ano, na hindi ko naman maintindihan pa ng mga panahon na yun. Kaming dalawa lang ni Heber ang pinakabagito doon, and Anthony Castello. But that time, si Anthony nagkakaroon na rin ng Yes, pangalan. pangalan. Sila Marie Chris, nagkaroon na, pinag-uusapan na sila. During that time, lagi ako nakaganon. Naiya ako na, puro sikat sila eh. Kaya nakaganyan ako lagi. Tapos laging nasa tabi ko si Heber. That's why I was always called the loner. Lahat tumugtog, tuloy-tuloy yung paggawa nila ng mga ano sa walk arts. Kasi nahanda na, the next day, finals na eh. May naglilinis, may nagpipintura, may nagdedekorasyon, pak, ang ingay. Ayos yung set. Oo, kumakanta sila, tapos ako naman ang magre-rehearsal. Binulungan ako ni Mang Doming. Sabi niya, bata, huwag kang kabahan. Kayang-kaya mo yung mga yan, sabi ni Mang Doming. Pinasok ko na yung gitara ko, intro. Nung isilang ka sa mundong ito, lahat nung ingay, Aster, nawala. Oo, nawala lahat. Huminto Nawala lahat. Wow. Parang wala ng tao doon. At pagkatapos kong kumanta, maniwala ka hindi, nagpalakpakan silang lahat. Pati yung mga musikero sa stage. Siguro lahat lahat sila. sila, naramdaman nila lahat. Oo. Tapos ako din, alam mo ang epekto, Pinilabutan lahat. alam mo ang epekto sa akin, yung ginawa nila? Alam mo, nasa isip ko, napakabait nitong pinasukan kong trabaho. Sabi ko, pati yung bagitong katulad ko, ini-encourage nila. Kasi wala silang pinalakpakan na gano'n, ako lang eh. So ang effect sa akin, parang para ma-encourage ako, para hindi ako matakot. At hindi ka kabahan. At hindi ako kabahan, binigyan ako ng gano'n. Pag ano ko ulit kay Mang Doming, sabi niya, bata, halika. Bakit po? Pag kinanta mo ng ganyan yan bukas, panalo ka na. Sabi sa akin. Lalong lumakas ng loob ko. Nakita mo may umiiyak doon, may umiiyak. Sabi nila, ba't mo naman kinanta yung kwento ng buhay ko? Sabi ko, dami nakarelate. kwento ko po yun. Sabi ko, ako po yun. Ganun ako. Eto na, finals. Kung gaano ko kinanta sa rehearsal, mas matindi. 1978. 78. Tama. Mas matindi dun sa finals. Yung gabi na yung kinanta ko. Ay, hindi ko na naulit-ulit yung pagkakanta ko dun sa finals. Hindi ko na naulit. And then Imelda Marcos gave me a standing ovation. Wow. Lahat tumayo. Dahil tumayo yung madam eh. Yung palakpak, walang katapusan, diretso. Ito na yung tao ni madam. Pinapatawag ko kayo ni madam, pwede umupo daw po kayo sa tabi niya. So, siyempre, baba ako, umupo ako sa tabi niya. Sabi niya, Iho, ang ganda ng kanta mo. Sabi niya, naiyak nga ako eh. Sana mahintay ko hanggang tawagin yung mga winners. Kaya lang, sabi niya, may kampanya na nun eh. Oo, yes. May kampanya kasi kami, kailangan pumunta ako doon. Pero nakapag-usap pa kami. Tapos yun na, umalis na siya. Pag alis niya, lahat ng reporter pumunta sa akin, hindi pa naman ako marunong. Kaya tarantan, ano to? Ano nangyari? Ba't nakagano'n lahat sa akin? Ano sabi sa'yo ni First Lady? Sabi ho sa akin eh, sana daw ho manalo ako. Ano masasabi mo? Sabi ko, para na rin ako nanalo kasi nagustuhan ho ng First Lady yung kanta. Yun ang sinabi ko. So nung natapos na, ito na, tatawagin na yung mga winners. Fourth prize winner, okay pa ako eh. Third prize winner, okay pa ako eh. Second prize winner, nawala na yung lakas ng tuhod ko. Bumagsak akong gano'n. Nawala na yung lakas ng tuhod ko. Alam ko, wala na ako eh. Wala ka ng pag-asa. Wala na, hindi rin tinawag si Heber, hindi rin tinawag si Anthony. Wala na, iba na yung nangyari. Ang pumasok lang dun sa apat na binasa ko kanina, si Marie Chris lang eh. Pero bigla ako napatayo ulit nung in-announce na yung grand prize winner. Alam mo kung bakit? Naku po, yung buong folk arts sumisigaw ng boo. Kaya kita mo, nawala yung live telecast. Hindi na ako, wala na. Gumuho na lalo yung pangarap ko. Nakunan pa ako ng picture dun sa tablado ng folk arts. Ito yung tablado, kunwari. Andito si Haji Alejandro, pinagkakaguluhan sa lahat. Reporter, everyone nandun sa kanya. Andito yung Aguilar. Nag-iisa ako dito, nakatingin pa ako sa malayo, ganun. Bit-bit ko yung gitara ko, nakaganon ako. Alam mo, nasa isip ko, tapos na yung karir mo, Aguilar. Magtayo ka na lang talaga ng electronic shop. Ganun, no? Ang lungkot ko. Pababa ako sa hagdanan, mayroong mama na mistiso, tumatakbo, papunta sa akin. Galit na galit siya. Sabi niya, Freddy, remember my face. You are the winner. Remember my face because you're going to see a lot of me. Alam mo kung sino yun? Sino? Direct Fritz Infante. Yes, oo. Grabe, galit na galit siya. Oo. He must have been the He was there. He was the director. Yeah. Galit na galit talaga siya. Oo. Uwi ako ng Pasay.
Pagbaba ko ng taxi sa Pasay, yung F. Sanchez, punong-puno ng tao. Grabe, ang daming tao. Sabi ko, Diyos ko, wag naman sana. Ako natalo na ako, nasunog pa yata yung bahay namin. Di ba pag maraming tao sa kanila, may sunog, di ba? Yes. Wag naman po, ganun ako. Pagbaba ko ng taxi, sabi nila, anak. Ikaw nanalo, sabi nila. Ikaw nanalo. Papakita namin, bukas na bukas, bibili namin ng plaka mo. Ikaw talaga nanalo, ganun sila. So, siyempre, yung sama ng loob ko na mabawasan. Pagpasok ko sa bahay ng lola, binuhat ko si Shane. Batang-bata si Shane, buwan lang. Sabi ko, di bali, kahit wala akong trophy, wala naman silang panalo sa trophy kong to. Ginanon ko, yun nasa isip ko lang yun. Ginanon ko yung bata, tapos ginanon ko. The next day, ginising ako. Umising ka, bakit? Yung mga kapitbahay natin, nagkakagulo lahat. Gusto ka raw nila makita. Freddy, yung kanta mo, lahat ng radyo yun ang tinutugtog. Nagbukas kami, tama. Kahit lumipat ka ng ano, Pero hindi puro mo anak pa ito ko. nare-record. Hindi mo pa ito nare-record. Hindi, na-record na kasi ginawa ko ng album eh. Pero ang title dapat ng album ko, Pulubi. Hindi, what I mean to say is, nung sumali ka sa Metropop, I-re-record mo siya. you have to record it Kasi first. So that was part of the ipiprint album. na nila yung album yeah, eh. yeah, oo. right, So recorded right. na siya. Yes, yes. Kaya lang, ang album ko talaga is Pulubi ang title. Dalawang album ko agad yung pinirmahan ko sa Vicor because they like all my compositions eh. So, imbis na single lang, nung pinarinig ko kay paring Tito Soto yung mga kanta ko, wala silang maitulak kabigin. Sabi ni paring Tito, 2 album na gawin mo. Tol, sabi na. Siyempre, alangan naman sabihin kong hindi. So ginagawa na namin yung album na Pulubi. In fact, tapos na lahat. Yun na lang cover and everything, yung finalization na lang nun. But because natalo ang anak, nag-iba lahat. Ang ginawa na nilang anak yung title ng single, first single, pati album naging anak na. Yung pictorial namin, madali yan. Yung bata doon na nakalabas sa salamin. Yes. Idea ko yun. Kasi mahilig ako magsalamin nung araw ng malalaking gano'n eh. Sabi ko doon sa photographer, hindi ko lang maalala yung pangalan. Sabi ko, dito ba sa salamin ko kako, mapapalabas mo ba yung image ng bata dito? Para kako yung symbolic ng anak. Ay, sir, madali lang yan. Kako, saan tayo kukuha ng bata? May anak po ako, bata, sabi niya. Tama, lalaki. Yung pinaupo sa isang sulok ng studio. Tapos pinapwesto ako, nag-reflect yung picture ng bata doon sa salamin. Wow. Yun, lumabas yun. Wow. Kaya parang everything is being planned by God Himself.